magandang umaga po at masaganang buhay sa lahat. Ito po ang sabi ni Daddy's Vlog na nagsasabi na sana walang nagkakasakit sa pamilya at sana nasa mabuti tayong kalagayan lahat, pare-pareho. At patawarin niyo po si Daddy dahil lagi ako nakamas kasi umiiwas po ako dahil marami na naman naglalabas ng virus ngayon dito sa ating daigdig o dito sa ating bansang kinaroroonan, kaya nagdodoble ingat na po. Okay lang po kasi pangit din naman ako mas pogi pa ako pag nakamas, kaya na sinasabi ko lagi. Ngayon po, pag-usapan natin ng isang relasyon. Ano nga ba pipiliin mo sa isang relasyon? Kung ikaw ang tatanungin, ideal man o woman mo, o sabihin na natin na ganito na lang, ilagay na lang natin ang sitwasyon natin sa isang babae na naghahanap ng isang iibigin o mamahalin o someday pakakasalan. Ano ba ang mga katangian na dapat na nilang hanapin? Dapat ba pumili sila ng mayaman? Ba maghahanap ka o maghuhukay ka ng taong inilibing na may kasama kayamanan? Mahirap yun, hindi madali yun. Ngayon, ang kailangan mo ba ay pogi na hindi mo alam ang pagkatao, na pagdating sa gabi yung pogi nagiging maganda? Hindi rin po bagay yun. Ang isang macho borta na pagdating sa gym borta din ang hinahanap o malaki rin ang katawan na hinahanap, foul yun. Ngayon, sa isang maliit nating kwentuhang ito, ano nga ba ang karapat dapat na taong piliin at mahalin para makasama mo habang buhay? Alam niyo po, madali lang yan eh. Hindi po natin kailangan ng magandang lalaki. Pero pag yung isang babae pa nakakita ng isang magandang lalaki, borta, at talagang may hanap buhay, aba, parang tumama sa sweepstake. Para pong sweepstake yan. Hindi mo akalain na darating sa iyo yung mga total package. Nax, total package na darating sa buhay mo, na talaga swerte mo. Ang number one na tip ko na dapat niyong hanapin ay yung may taong prinsipyo sa buhay. Sa makatuwid, ang taong dapat nating hanapin ay yung kahit na hindi naman kagwapuhan, huwag na tayo humanap ng gwapo. Sa panahon po ngayon, humanap kayo na kagaya ko. Joke lang po. Humanap kayo ng tao na kahit mahirap, may diskarte at may masipag maghanap buhay. Walang pinipiling hanap buhay. Yan po ang may papayo ko o may sasangguni ko sa lahat ng mga kababaihan naghahanap ng talagang totoong magmamahal sa kanila o dapat nilang bigyan ng atensyon o mahalin. Kasi sa atin, pili ng gwapo, pili ng macho. E pagkadating naman ng may anak ka na at nagsasama na kayo, talagang gusto mo nang itapon dahil ayaw magtrabaho. Ikaw pa nagtatrabaho para palamunin siya. Talagang sasabihin ko, palamunin. Ang kailangan po natin yung kailangan po nyo mga ating kababaihan, wag po tayong pumili ng talagang ipupukpok natin sa ating ulo, na pagdating na araw ay pagdudusahan natin at pagsisisihan natin, lalo na pag may mga anak na tayo. Pumili po tayo ng masipag, kahit po anong trabaho pinapasok, kahit na kung anong ipagawa nyo, gagawin para lang mabuhay ang kanyang pamilya. Yan po ang key
Sa pag po nating hanapin na o wag po nating hintayin na lumapit sa atin yung mga taong yan. Kasi babae po tayo eh. Sa bagay iba na po panahon ngayon. Minsan babae na nandiligaw sa lalaki. Kailangan nating tanggapin yung katotohanan na yan. Lalo na pag may gusto silang guy o cute guy. Pero hindi lang po nagtatapos sa pagiging cute ang lahat eh. Hindi po tayo mapapakain ng cute lang. O hindi po tayo mabubuhay sa pagiging pa-cute. O sasabihin po natin na magpapakit ka lang para mabuhay. Hindi po dun eh. Ang kailangan po natin sa buhay ngayon, lalo po sa hirap ng buhay ngayon ng mga pinagdaanan ng mga Pilipino nung panahon ng pandemya at lahat ng mga na-survey natin o napapanood natin sa social media na talagang marami po naghihiwalay o marami pong nagiging broken family dahil sa ganyang relasyon o kinakasama. Mahirap po yung mga sitwasyon na ikaw pa magpapakain o babae pa magpapakain kasi pinanganak po tayo na kailangan talagang ang lalaki ang gagawa ng paraan para sa ikabubuhay ng pamilya. Pero ako po kahit lalaki, alam ko po yan. Nararamdaman ko po ang mga nararamdaman ng mga babae dahil napakahirap po. Kagaya ko na wala ng trabaho, nadidepress ako kasi meron akong gustong gawin na hindi ko magawa dahil meron akong sakit na kailangan talagang magkaroon ka ng katuwang sa buhay na isang pasensyoso, isang masipag at isang marangal na tao. Kailangan po natin na magkaroon ng mga ganyang bagay na dapat sundin sa mga pagkakataong ito o sa mga panahong ito. Kaya may papayo ko po, huwag na po tayong makipag-agawan sa isa-isang gwapo. Huwag na po tayong makipag-agawan sa isang bota o isang artistahin na lalaki na wala namang pakinabang sa buhay. Ang kailangan po natin talaga ay yung mabubuhay ang pamilya nyo, hindi kayo iiwanan at makikita nyo po ang resulta. Magiging masaya po ang pamilya nyo at magiging maligaya ang pamilya nyo at magkakaroon kayo ng mga anak na talagang may pagmamalaki nyo at talagang ang asawa nyong may ganong katangian na masipag at marangal, walang bisyo. Okay lang pong bisyo pero wag nang in moderation po. Kahit na kailangan pahalagahan yung mga taong ganyan dahil talagang bubuhayin kayo at hindi kayo iiyak pagdating ng araw. Yan po ang aking payo sa pagpili ng inyong mamahalin sa buhay. Okay, pakap na po mga kaibigan. Marami na po akong nakikita naglilinis at ayun po, papunta na po sila dito. Ayoko po maging istorbo, uwi na po ako para tingnan ko ano niluluto ni sister. Maraming salamat po. Pinagdadasal ko po na sana lagi na kayong maayos at sana lagi kayong nasa malusog na pangangatawan at sana biya kayo na masaganang buhay gaya ng lagi ko sinasabi. Huwag niyo pong kalimutan si Daddy. Please like, share and subscribe para po pagdating ng panahon na kung sakaling may awa ang Diyos na pala rin tayo, makatulong naman po tayo sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga regalo o pagpapadala ng mga kung ano mang pwede natin itulong sa kapwa dahil kailangan po mag-share tayo ng blessings kung ano man na nararating o ikatatagumpay ng ating ginagawa ngayon. Maraming salamat po. God bless you all. I love you. Bye-bye!